Si Alan ay isang 30 taong gulang na hardcore gamer na hindi nakakita ng sikat ng araw sa loob ng ilang linggo sa puntong ito, pero sino ang makakapagsabi sa kanya na mali? Katatapos lang niyang laruin ng walang natatamaan sa parehong Sekiro at Dark Souls ng sabay. Gayunpaman, ngayong tapos na siya dyan, kailangan niya ng bagong lalaruin para hindi siya mabagot. Hindi pa rin lumalabas ang GTA 6, kaya nagsimula siyang maghanap online ng ibang lalaruin habang naghihintay, at doon niya nakita ang isang larong walang katapusan. Karaniwan, mag-aalala ka sa katotohanang may laro na lang na naload sa kanyang computer nang walang pahintulot, pero masyado siyang nabighani para bumalik ngayon, kaya sinimulan niyang i-scroll ang settings wheel para itakda ang kahirapan. Gusto niyang maging kasing traumatizing ng posible ang kanyang karanasan sa paglalaro, kaya itinaas niya ang kahirapan hanggang sa Hell mode at pinili ang hindi pa nasusubukang Summoner class para mas lalo pang hindi mahulaan. Pagkatapos ay tinanggap niya ang lahat ng mga termino at kondisyon ng walang pag-aalinlangan, ngunit lumalabas na mayroong isang sagnay doon tungkol sa pagdadala kay Alan sa ibang mundo, kaya ang susunod na alam niya, siya ay isang bagong silang na sanggol sa kanayunan. Ganito ang paglipas ng isang taon, at hindi naman pala kasing sama ng akala ni Alan ang pagiging sanggol. Hindi na siya kailangang magtrabaho o magbayad ng anumang bill, at may mabubuti at mapagmahal na magulang na nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Rodden, at ang kanyang ina ay Thresia, at mukhang maganda silang mag-asawa, pero dahil nilagay ni Alan sa Hell mode ang laro, malamang na makaranas sila ng Wayne family treatment sooner or later. Pagkatapos ilagay si Alan sa kama para sa gabi, itinaas niya ang kanyang mga braso at sinubukan ang lahat ng mga pangunahing pariralang alam niya sa pagtatangkang buksan ang isang status screen, dahil kahit na sinasabing siya ay isang summoner, wala siyang ideya kung paano gumagana ang buong pag-summon. Nagpasya siyang subukan muli bago matulog, at sa pagkakataong ito, may lumitaw talaga, ngunit nagulat si Alan kaya sumigaw siya, at agad na tumakbo ang kanyang mga magulang para tingnan siya nang marinig nila ito, kaya napilitan siyang itago muna ang libro. Pagkatapos masigurado na okay si Alan, umalis ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto, at pagkaalis nila, kinuha niya ulit ang kanyang libro. Napakagaan ng pakiramdam niya na sa wakas ay nakita na niya ang kanyang stats matapos ang isang taong pagsubok, at halos katulad ito ng inaasahan para sa isang summoner na isang taon nang naglalaro. Ang kanyang mga kasanayan sa pagtawag ay nasa pinakamababang antas, ngunit sinasabi ng libro na tataas ang antas nito habang mas madalas niya itong gamitin, kaya nagpasya si Alan na subukan ito ngayon. Sa kanyang pagkakaintindi, H-rank na mga insekto at hayop lang ang pwede niyang ipatawag sa kanyang kasalukuyang antas, pero tila napakababa nito, kaya hindi siya umaasa ng marami. Sa sandaling iyon, bumuklat ang libro sa seksyon ng mensahe, at nalaman ni Alan na nakatanggap siya ng liham mula sa Diyos ng paglikha ng mundong ito. Ang Diyos ay humihingi ng paumanhin sa pagkaantala sa paggawa ng status book ni Alan, ngunit dahil ang klase ng summoner ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad, inabot siya ng isang buong taon upang ayusin ang lahat ng kinakailangang papeles para dito. Hindi naman talaga mahalaga kay Alan ang paghingi ng paumanhin, pero kung kinailangan ng God Dev team na magmadaling tapusin ang summoner class, tiyak na may mga bug pa ring natira doon na maaari niyang samantalahin, kaya sabik siyang subukan ito. Gusto muna niyang mag-summon ng insekto, pero napagtanto niya agad na hindi niya talaga alam kung paano i-activate ang kanyang kakayahang mag-summon. Karaniwan, titingnan niya ang subreddit o manunood ng tutorial para sa ganitong uri ng problema, pero wala siyang internet dito, kaya kailangan niyang lutasin ito ng mag-isa. Naisip niya ito ng ilang minuto, at sa huli ay napagtanto na kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card, kaya sinubukan niya ito, at perpektong gumana. Ngayon ay sa wakas ay maaari na niyang tawagin ang kanyang insekto, ngunit bago pa niya magawa iyon, muling dumating ang kanyang ina upang tingnan siya, kaya napilitan si Alan na magkunwaring natutulog muli. Kinabukasan, pagkatapos abala ang kanyang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at sa wakas ay tinawag ang kulisap. Napuno ng napakaraming maliwanag na ilaw ang silid, at sa una, namangha si Alan sa ganda nito, pero pagkatapos ay may isang higanteng kulisap na lumipad sa mukha niya at nagulat siya. Sa kalaunan, natanto niya na ito ang kulisap na kanyang tinawag, kaya sinubukan niyang bigyan ito ng mga tagubilin, ngunit lumabas na kahit na ito ay isang tinawag, kulisap pa rin ang talino nito,
kaya hindi nito maintindihan ang kahit isang salitang sinasabi niya. Sa magandang balita, nalaman ni Alan na ang pagtawag sa kulisap ay nagbigay sa kanya ng dagdag sa kanyang mga estatistika ng liksi at tibay, at talagang masaya siya tungkol doon. Ngunit ang lahat ng pagdiriwang na ito ay nakatawag ng pansin ng kanyang ina, at nang makita niya ang higanteng kulisap sa sahig, agad niya itong pinisil. Sa mga susunod na araw, pinag-aaralan ni Alan ang kakayahang magtawag ng mga insekto, ngunit pagod na siya doon, kaya nagpasya siyang subukan naman ang susunod na hayop na tatawagan. Tumawag siya ng daga, at muli, ipinadala ito ng libro ng diretso sa mukha niya, pero inaasahan na ito ni Alan sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya gaanong nagulat. Ang daga ay may sariling hanay ng mga buff, ngunit medyo bobo pa rin ito, kaya hindi talaga makipag-usap si Alan dito. Gayunpaman, isa sa mga kakayahan nito ay tinatawag na scurry, at tuwing sinasabi ni Alan sa daga na gamitin ito, ginagawa niya ito ng walang palya. Gayunpaman, ang kakayahan ng mouse na ito ay walang silbi, kaya naisip ni Alan na kailangan niyang pataasin ang kanyang mga kakayahan upang makatawag ng ilan sa mas makapangyarihang nilalang sa labas. Sinasabi sa kanyang grimoire na pinapayagan siyang mag-imbak ng hanggang 10 summoning card ng sabay-sabay, at sa kabutihang palad, nagtatambak din ang mga buff para sa bawat summon, kaya kung magtatambak siya ng 10 mouse summon card, tataas ng 10 ang kanyang atake at HP. Ginagawa na siyang mas malakas kaysa sa anumang karaniwang sanggol, pero kailangan niyang hasin pa ang kanyang mga kasanayan kung gusto niyang maging talagang napakalakas. Karaniwan, hindi naman mahirap gawin ito, pero tandaan mo ba kung paano pinili ni Alan ang Hell Mode dahil sa tingin niya ay masaya ang kahirapan? Well, ang pag-level up ngayon ay nangangailangan ng daang beses ng normal na dami ng karanasan, kaya matatagalan siya sa pag-grind. Sa sandaling iyon, bumalik si Rodden mula sa mahabang araw ng pangangaso, at punong-puno siya ng dugo, pero okay lang dahil hindi naman sa kanya ang dugo. Ipinaliwanag niya na katatapos lang niyang mangaso ng isang malaking baboy ramo kasama ang iba pang kalalakihan mula sa nayon, at mukhang interesado talaga si Alan, kaya tinanong siya ni Rodden kung gusto niyang sumama para makita ito. Si Alan ay nasa sabik na sumang-ayon, kaya binuhat siya ni Rodden sa leeg nito at sinimulang dalhin patungo sa lugar kung saan papatayin ang biktima. Ito ang unang pagkakataon ni Alan na makita ang mundo sa labas, kaya nasisiyahan siya sa lahat ng bagong tanawin, ngunit mas matagal silang nakarating sa baboy kaysa sa inaasahan niya, kaya nakatulog siya sa bisig ni Rodden. Pagkarating nila sa lugar kung saan pinatay ang baboy, ginaising ni Rodden si Alan para ipakita sa kanya ang baboy, at nagulat si Alan dahil napakalaki nito, at hindi ko nga alam kung paano nagawang patayin ni Rodden ito sa simula pa lang. Ilang sandali lang ang lumipas, napansin ng mga kalapit na taga-nayon na bumalik si Rodden, kaya nagsimula silang lahat na magpalakpakan para sa kanya dahil siya ang MVP ngayon. Nagtatanong si Alan kung talagang malakas ang isang malaking baboy ramo, kaya ipinaliwanag ni Gerda na ito ay isang C-rank na halimaw, at karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 20 lalaki para matalo ang isa, kaya medyo malalakas sila. Talagang kapaki-pakinabang ang impormasyong ito para kay Alan dahil nagbibigay ito sa kanya ng matibay na batayan sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga ranggo. Ngunit bago pa man niya maisip na mag-summon ng anumang mataas na ranggong halimaw, kailangan munang magsimulang mag-grind ng XP si Alan para umakyat ang kanyang antas. 10 buwan ng matinding pagsusumikap ang lumipas. Sa wakas ay umabot na si Alan sa antas 2 na summoner, at ang pagtaas na ito ay may kasamang malaking benepisyo tulad ng pangkalahatang pagtaas sa kanyang mga estatistika, pati na rin ang kakayahang mag-summon ng mga nilalang na G-rank at pagsamahin ang mga ito. Ngunit ang paggawa nito ay nangangailangan ng maraming MP, kaya nagmadaling kumain si Alan ng kanyang hapunan upang makabawi ng kaunting mana at bumalik sa kanyang silid upang subukan ito. Sa kasamaang palad, nang buksan niya ang kanyang grimoire, sinabi nito sa kanya na wala pa rin siyang sapat na mana para pagsamahin ang anumang summons dahil masyadong mababa ang kanyang max MP, kaya mukhang kailangan pa niyang mag-grind ng mas marami bago niya subukan ang anumang bago. Pagsapit ng 3 taong gulang ni Alan, sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang MP stats upang magamit ang kanyang level 2 skill, at sa tulong ng fusion section, nagawa niyang lumikha ng ibong may G-rank na pinangalanan niyang Chappie. Ang pangunahing kakayahan ni Chappie ay ang voice mimic, at maaari nitong kopyahin ng perpekto ang anumang boses, na ginagawa itong perpekto para sa pagkaabala sa mga kaaway.
Natawag din ni Alan ang isang Polaka at isang Nunal, at ang tanging kakayahan ng Polaka ay ang tumalon pataas at pababa habang kumikislap bilang pampagulo, ngunit ang Nunal ay mas aktibo at kayang hamukay ng malaking butas sa loob lamang ng ilang segundo. Mas kapaki-pakinabang ang mga kasanayan ng mga halimaw sa G-rank kaysa sa mga H-rank, kaya sa wakas ay nagsisimula ng ma-enjoy ni Alan ang karanasan sa paglalaro sa mundong ito, ngunit matagal pa bago siya maging sapat na malakas para talagang makipaglaban sa anumang bagay. At dahil sa pag-uusap tungkol sa pakikipaglaban, dumating ang anak ni Goethe na si Krina para hanapin si Alan dahil gusto niyang makipaglaro sa kanya. Ang ideya ni Krina ng paglalaro ay hamanin siya sa isang duelo, at karaniwan, hindi ito magiging problema, pero masyadong malakas si Krina para makasabay si Alan. Sinubukan pa niya ang lahat ng kanyang summon buffs para lang magkaroon ng pagkakataong lumaban, pero hindi pa rin siya makalaban sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik sa bahay sina Alan at Krina, at tila, habang nagpapagod si Alan sa pag-iop niya nitong nakaraang taon, abala naman sina Rodden at Darcy dahil buntis na naman siya. Dahil hindi na masyadong makagawa ng pisikal na trabaho ang kanyang ina, nagboluntaryo si Alan na tumulong sa pag-aani para mapagaan ang buhay ni Rodden. Sigurado siyang kaya niya dahil sa lahat ng kanyang buffs, halos lakas at tibay na siya ng isang adulto ngayon, pero hindi sa tingin ni Darcy at Rodden patas na pagtrabahuhin ang kanilang anak, kaya sinabi nila sa kanya na manatili na lang sa paggawa ng mga simpleng gawaing bahay at paglalaro kasama si Krina. Pinapaalalahanan siya ni Rodden na sa paglipas ng panahon ay magiging matanda siya at kailangan ng magtrabaho, kaya dapat niyang sulitin ang kanyang oras bilang bata habang hindi pa siya kailangang magtrabaho. Medyo nagalit si Alan nang tanggihan siya noong una, pero pagkatapos ay naisip niya na napakahirap ng trabaho sa bukid, at walang ama ang gugustuhing pilitin ang kanilang 3 taong gulang na anak na gawin ang ganitong uri ng trabaho, kaya pumayag na lang siya na huwag nang ipilit. Natutuwa si Rodden na naiintindihan ni Alan, ngunit habang nagpapatuloy sila sa hapunan, naaalala ni Darcy na nakita niya si Alan sa likod bahay na nagtatapon ng bato sa puno kanina, kaya tinanong niya ito kung ano ang tungkol doon. Sabi ni Alan, nag-e-ensayo lang siya para sa pagtatanggol sa sarili sakaling atakihin ng halimaw ang kanilang bahay, pero ang totoo, sinusubukan niyang tingnan kung matututo siya ng ibang kasanayan bukod sa pagtawag sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng isang aksyon, pero hindi siya nagkaroon ng gaanong swerte doon. Nasisiyahan si Rodden sa etika sa trabaho ni Alan at sinabing hindi na siya makapaghintay sa seremonya ng pagtatasa nito. Hindi pa naririnig ni Alan ang tungkol sa seremonya ng pagtatasa, kaya tinanong niya si Rodden kung ano ito. Sinabi sa kanya na kapag 5 taong gulang ka na, tatasahin ka upang malaman kung anong mga talento ang mayroon ka, at kung maswerteng makatanggap si Alan ng malakas na talento, baka yumaman siya at maging matagumpay sa hinaharap. Dumating ang taglamig, at nagpasya si Alan na magtawag ng isang kulisap sa labas ng nyebe upang makita kung gaano katagal ito mabubuhay, at tumagal ito ng buong araw sa labas, kaya medyo nasiyahan siya. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kasiyahang iyon nang lumabas si Krena at muling hiniling sa kanya na makipaglaban. Hindi nakakagulat na natalo si Alan, pero habang abala siya sa laban niya kay Krena, nakalimutan niya ang ipinatawag niyang kulisap, at ito ay gumapang sa binti ni Darcia, na nagulat ng husto kaya siya natamba. Malaking bagay ang pagtamba habang buntis. Tumakbo si Rodden para tingnan siya, at sinabi niyang okay lang siya, pero halatang hindi dahil nagpasimula lang ng panganganak niya ang pagbagsak na iyon, kaya lalabas ang sanggol ngayon gusto man nila o hindi. Sinabi ni Rodden kay Krena na tawagan ang kanyang ina para humingi ng tulong, at pagdating niya, tinulungan niya si Darcia sa proseso ng panganganak, kaya pagsapit ng umaga, may bagong silang na sanggol na lalaki ang pamilya. Lahat ay tuwang-tuwa, pero hindi alam ni Alan kung ano ang dapat niyang maramdaman tungkol dito. Hindi pa rin siya sigurado kung bakit siya muling nabuhay sa mundong ito dahil sa isang laro, pero kahit hindi niya inaasahan, wala naman siyang gaanong ginagawa sa Japan noon, kaya hindi siya nagagalit sa nangyari. Kaya naman nagpasya siyang tumutok lamang sa pag-level up at pagprotekta sa kanyang bagong pamilya, dahil sila ang pinakamahalaga sa kanya. Pagsapit ng tagsibol, dahil malapit na ang seremonya ng pagtatasa ni Alan, nagtanong siya sa kanyang ama para sa ilang detalye tungkol sa kung ano ang pakiramdam nito. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangang gawin ito ng lahat ng bata kapag 5 taong gulang na sila,
at kung sakaling may kahangahangang kakayahan siya, may magandang pagkakataon siyang makarating sa malalaking liga. Pero sa kasamaang palad, maraming kompetisyon ngayong taon dahil marami rin sa ibang bata ang magiging 5, kasama na si Krena. Lahat sila ay patungo sa lungsod ng mga karaniwang tao upang sumailalim sa pagsusuri, ngunit habang papalapit sila sa simbahan, napansin ni Alan na marami sa iba pang mga karaniwang tao ay mukhang maayos ang pagkakagupit. Kung ikukumpara sa kanila, halos basahan lang ang suot niya, at ngayon na iniisip niya, basahan na ang suot niya mula pa nang ipanganak siya, kaya tiyak na napakababa ng pinansyal ng pamilya niya kumpara sa karaniwan sa mundong ito, pero hindi naman siya gaanong nag-aalala doon. Lahat sila ay nagtipon sa harap ng simbahan, at paglabas ng mga pari, marami silang narinig na nagbibiro sa mga mahihirap sa karamihan, kaya sinabi nila sa lahat na mas mabuting maging maingat sila sa kanilang sasabihin. Pantay-pantay ang pamamahagi ng mga bagay sa lahat, kaya kahit ang pinakamahirap na magsasaka ay maaaring magmana ng isang makapangyarihang kasanayan. Sinabi ng mga pari sa lahat na pumasok para sa pagtatasa, at habang naglalakad sila patungo sa isang dambana, napansin ni Alan ang 3 estatwa at ipinapalagay na iyon ang mga Diyos na sinasamba sa mundong ito. Isa na rito si Elmea, ang Diyos ng paglikha, at ngayong naiisip-isip ni Alan, si Elmea ang nagpadala sa kanya ng sulat paghingi ng paumanhin para sa pagkaantala sa pag-unlad ng klase. Ang unang susuriin ay si Palomas, ang anak ng pinuno ng nayon, at inutusan siyang ilagay ang kanyang kamay sa kristal na bola doon upang ipakita ang kanyang mga katangian. Ginagawa ni Palomas ang iniutos, at sa pader na bato, nabubunyag na taglay niya ang balita mula sa uring mangangalakal na ikinatuwa talaga ng kanyang ama. Inaasahan ni Alan na may mas maraming mangyayari, pero ito ay halos pareho lang sa ginagawa ng kanyang grimoire, ang tanging pagkakaiba ay ang paggamit nito ng mga ranggo ng letres sa halip na numero. Habang nagpapatuloy ang pagtatasa, may mga batang nakatanggap ng malalakas na talento, habang ang iba naman ay walang natanggap, at ilang oras lang ang lumipas, sina Krina at Alan na lang ang natira. Susunod na si Krina, kaya sabik siyang tumakbo papunta sa bola at inilagay ang kamay niya sa ibabaw nito, ngunit bigla itong nagliwanag ng matindi at nakasisilaw. Nag-aalala ang kanyang ama na baka may mali sa pagtatasa, pero nagkataon lang na hindi makapaniwala ang mga pari sa kanilang nakikita. Ayon sa pagtatasa, kitatanggap lang ni Krina ng klase ng Sword Lord, isa sa pinakamalakas na umiiral, at hindi makapaniwala ang saya ng kanyang ama, pero hindi niya talaga maintindihan kung ano ang espesyal dito. Hindi masyadong nagulat si Alan sa balita dahil matagal na siyang pinapahirapan ni Althea, pero susunod na ang pagtatasa kay Alan, kaya sinabihan siyang lumapit sa dambana. Habang hinahawakan niya ang bola, walang nangyayari sa loob ng ilang segundo, pero biglang may malaking liwanag na kumislap, at natamba si Alan. Dali-daling lumapit si Rodden para tingnan siya, at pagkatapos masigurado na okay lang si Alan, lumapit siya sa pari at tinanong kung ano ang talento ni Alan dahil hindi siya marunong magbasa. Inaasahan niya ang isang napakagandang bagay dahil malakas ang reaksyon ng kristal, ngunit sa kanyang pagkabigla, sinabi ng pari sa kanya na si Alan ay ganap na walang talento. Hindi makapaniwala si Alan sa naririnig niya dahil alam niya na may talento siya, pero nang tingnan niya ang board, napagtanto niyang lahat ng stats niya ay i-rank sa lahat ng aspeto, at sinisi niya si Elmea dahil sa paggawa ng masamang trabaho sa pag-code ng Summoner class. Sa sandaling iyon, niyakap ni Rodden si Alan mula sa likod para aliwin ito dahil hindi niya gustong masaktan si Alan sa pagiging walang talento. Sabay-sabay silang umuwi, at normal ang pagtrato sa kanya ng lahat sa kabila ng pagbubunyag na wala siyang klase, at pinahahalagahan ni Alan kung gaano siya kamahal ng kanyang pamilya, pero alam niyang hindi naman talaga siya walang talento. Magagamit pa rin niya ng maayos ang kanyang grimoire, kaya ipinapalagay niya na ang kanyang E-rank na stats ay dahil naglalaro siya sa Hell Mode. Lahat ng ibang bata ay kasing edad niya, at medyo pare-pareho ang lakas, kaya ang kanilang ranggo ay tiyak na sumasalamin sa kung gaano sila lalago sa hinaharap habang nagal level up. Kaya dahil nangangailangan si Alan ng daang beses ng karaniwang halaga ng XP para mag-level up, lahat ng kanyang stats ay stock sa E-rank, kahit na medyo malakas naman ang kanyang tunay na katangian. Karamihan sa mga tao ay maiinis sa ganitong uri ng pagkaantala, pero si Alan ay hindi lang basta-bastang casual na naglalaro para lang magsaya.
Buhay siya para sa nakakapagod na gawain, pero hindi niya maiwasang mag-alala na may mali sa kanyang klase ng summoner dahil sa ilalim ng kanyang pagtatasa, nakita niya ang isang nakakalitong error code na lumitaw, kaya magpapadala siya ng maraming reklamo sa mga developer tungkol dito. Kinabukasan, lumabas si Alan kasama ang kanyang pamilya para bisitahin ang pamilya ni Krena, ngunit napansin niya na medyo kakaiba ang kilos ng kanyang ama nitong mga nakaraang araw. Sa bahay ni Krena, malapit na silang magdiwang sa pagkilala kay Krena bilang Sword Lord, pero si Rodden ay nakasimangot pa rin, at sinabi ni Gerda na tumatanggi siyang magdiwang kasama niya hanggat hindi siya bumabalik sa normal. Sa una, nagtataka si Alan kung nagseselos si Rodden kay Krena at sa pamilya nito, pero alam niyang hindi ganoon kababaw ang kanyang ama, kaya may ibang nangyayari dito. Nagpatuloy silang nagtatalo sa loob ng ilang segundo hanggang sa ibunyag ni Gerda na binanggit ni Rodden ang pagputol ng ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya bago sila magkasamang umupo. Ipinagtatanggol ni Rodden ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Gerda na si Krena ay isa ng Sword Lord, at nangangahulugan iyon na halos garantisado na siyang makakalabas sa maliit na serfdom na ito. Baka maging maharlika pa siya kung swerte siya, at kung mangyari iyon, ang pagiging malapit sa isang mahirap na pamilya tulad ng kay Rodden ay makakahadlang lamang sa kanya. Sumisigaw si Gerda na wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon, ngunit patuloy na iginigiit ni Rodden na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ni Gerda, at nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, ngunit sa huli ay pinaghiwalay sila ng kanilang mga asawa at pinakalma. Medyo nagulat si Alan sa kung gaano kalmado ang lahat tungkol sa buong bagay na ito, kaya tinanong niya ang asawa ni Gerda kung normal lang ba para sa kanila ang mag-away ng ganito. Ipinaliwanag niya na madalas mangyari ang ganitong bagay noon, pero palagi naman silang nagkakabati pagkatapos. Lahat silang apat ay talagang magkakaibigan mula pagkabata na lumaki sa iisang nayon, at mga 10 taon na ang nakalipas, nang magsimulang pag-usapan ang pagtatayo ng bagong pamayanan, nagpasya silang lahat na sumali sa pagsisikap at magtulong-tulong sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Malaki ang naging ugnayan ni Gerda at Rodden noon dahil doon, at sa pagbabalik tanaw sa magagandang panahon, napagtanto nila kung gaano katwiran ang kanilang pag-aaway. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang balita na nagpakita ng interes ang order ng mga kabalyero kay Krena, at pupunta sila para makita siya. Palagay ni Alan mabilis na kumakalat ang balita tungkol sa pagiging Sword Lord ni Krena, ngunit kahit maganda na nakakuha siya ng kaunting pagkilala mula sa Knight's Order, medyo nag-aalala pa rin si Gerda dahil masyado pa siyang bata para maging knight. Sa sandaling iyon, isa sa mga batang nagkaroon ng magandang talento sa seremonya ng pagtatasa ang humarap kay Alan at sinabing bilang isang walang talentong taunan, wala siyang lugar dito. Hindi naman talaga nagmamalasakit si Alan na mapahiya, dahil may kapangyarihan pa rin siya bilang summoner, pero hindi papayag si Krena na may mang-api sa kanyang matalik na kaibigan, kaya sinabihan niya ang bata na lumayo at muntik nang maputol ang daliri nito bago siya hinaila ni Gerda pabalik. Sa sandaling iyon, inihayag ng pinuno na sa wakas ay dumating na ang order ng mga kabalyero, at lahat ay tuwang-tuwa dahil bihira lang nilang makita ng personal ang mga kabalyero. Tinatawag ng pinuno sina Gerda at Krena para magpakilala sa kapitan ng mga kabalyero. Hindi makapaniwalang nasa sabik si Krena dahil matagal na niyang pangarap maging isang kabalyero, kaya ang makilala ang kapitan ng mga kabalyero ay tiyak na isang panaginip na natupad para sa kanya. Nagtataka si Alan kung dadalhin ng mga kabalyero si Krena sa Kapitolyo para sanayin siya, ngunit bago pa man makapagsalita ang kapitan ng mga kabalyero, nagsalita si Gerda at sinabing hindi niya maaaring payagan si Krena na umalis dahil napakabata pa niya. Sabi ng kapitan, hindi mahalaga ang edad dahil kung isa siyang Sword Lord, sapat na ang kanyang kakayahan para makapasa sa pagsasanay, kaya walang problema. Maliban na lang kung, syempre, nagsisinungaling sila tungkol kay Krena na isang santo ng espada para lang linlangan ang Knight's Order. Sinigurado ni Gerda sa kapitan na hindi siya nagsisinungaling, pero huli na ang lahat dahil nagpasya na ang kapitan na subukan si Krena. Inutusan niya ang kanyang vice captain na maghanda para makipaglaban sa 5 taong gulang na ito, at walang pag-aalinlangan, pumayag ang vice captain. Sinusubukan ni Gerda na pakiusapan ang kapitan ng kabalyero na magbago ng isip dahil hindi niya gustong ilagay sa panganib ang buhay ni Krena, ngunit sinabihan siya na kung hindi siya lalaban, ito ang magiging patunay na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang klase, at siya,
kasama ang buong pamilya niya, ay papatayin. Pagkatapos ay naglabas ang mga kabalyero ng espada para magamit niya, at karamihan sa mga bata ay matatakot na sa puntong ito, ngunit si Krena ay sabik sa labanan kaya't nang malaman niyang makakagamit siya ng tunay na espada, sinabi niyang handa siyang tanggapin ang duelo. Lahat ay naghanda para sa duelo, at si Lebran ay humarap kay Krena, kaya't nang magsimula ang laban, buong lakas na sumugod si Krena kay Lebran. Hindi ka nagkakamali, nagwawasiwas siya ng espada na doble ang taas sa kanya na parang walang kahirap-hirap, at talagang pinapahirapan niya si Lebran, pero madali pa rin siyang napapanatili ni Lebran sa layo. Tila hindi humanga ang Knight Captain sa mga kasanayan ni Krena sa ngayon, ngunit habang tumatagal ang laban, nagawa niyang harangan ang isa sa mga atake ni Lebran at naghandang gumanti. Gayunpaman, itinapon ni Lebran ang kanyang bola sa kabilang kalye at tumama sa isa sa mga pader. Galit na galit si Gerda sa paraan ng pagtrato sa kanyang anak, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, itinulak siya ng mga kabalyero sa sahig, kasama sina Alan at Roden, nang subukan nilang makialam. Sa tingin ni Alan, ganap na hindi makatarungan ito, dahil kahit si Krena ang kanyang sword lord o hindi, mas maraming karanasan sa labanan ang isang nasa hustong gulang kaysa sa kanya. Gayunpaman, biglang nakatayo si Krena, at may nakakatakot na aura na nakapaligid sa kanya. Nang walang sinasabi, inilunsad niya ang isa pang buong-buong pag-atake ng may laser focus, at sa pagkakataong ito ay lubos niyang nalululaan si Lebran, hanggang sa tuluyang nahati ang espada nito at halos maputol ang ulo nito. Nalungkot si Krena na tapos na agad ang laban, pero nagkaroon siya ng maraming kasiyahan, kaya nagpasalamat siya kay Lebran sa paglalaro sa kanya at umalis, iniwan si Lebran na may kaalamang natalo siya sa isang 5 taong gulang. Nakahinga ng maluwag si Gerda nang makaligtas si Krena at sinimulan siyang purihin sa magandang trabaho nito, ngunit pagkatapos ay lumapit ang kapitan ng kabalyero, at nagdepensa si Gerda dahil hindi niya gustong malapit ito sa kanyang anak. Kinikilala na ngayon ng Knight Captain na si Krena ay talagang isang sword lord, at humihingi siya ng paumanhin sa pagpilit sa kanya na lumaban sa isang duelo. Sabi niya gusto niyang pag-usapan ang kanyang kinabukasan kasama siya, pero matigas na tumanggi si Gerda. Sabi ng kapitan, maaari niyang isama ang kanyang mga kaibigan sa pulong kung iyon ang magpaparamdam sa kanya na mas mabuti, at iyon naman ang magpaparamdam kay Gerda na medyo mas ligtas, kaya pumayag siya. Lahat sila ay nagtitipon sa bahay ng pinuno para sa tanghalian, at muling humingi ng paumanhin si Zenith sa paraan ng kanyang pag-akto kanina. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinadala rito ng baron ng teritoryong ito upang alamin kung talagang may sword lord sa nayong ito, at hindi may kakaila ang mga resulta. Binanggit ni Zenith na 3 taon na ang nakalipas, may isang santo ng espada na isinilang sa pamilya ng account, ngunit ito ay kakaiba para kay Alan dahil alam niyang sigurado na ang mga santo ng espada ay maaari lamang isilang mula sa mababang katayuan sa lipunan ayon sa disenyo ng laro, kaya't malamang na peke ang isang iyon. Ang nasabing Panginoon ng Espada ay nagpatuloy sa paglilingkod sa pamilya ng hari, ngunit hindi nakamit ang mga inaasahan doon, at nang muling suriin, natuklasan na isa lamang pala siyang ordinaryong mandirigma ng espada na nagpapanggap na Panginoon ng Espada. Nang matuklasan din kalaunan na labis na pinalalaki ng ilang maharlika ang kanilang kakayahan, kinailangan ng kaharian na magpatupad ng patakaran na walang pagpapahintulot sa mga pekeng resulta ng talento. Gayunpaman, tunay pa rin siyang nagsisisi sa pagpaparaan kay Krena sa napakahirap na pagsubok na yon. Sinabi niya kay Gerda na hindi na niya kailangang mag-alala na aagawin nila sa kanya si Krena dahil hindi nila gagawin yon. Gusto nilang ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa bahay, at kapag nag-12 na siya, kung gusto niya, maaari siyang pumasok sa akademya para maging kabalyero. Pagkalipas ng 2 taong pagsasanay, sa wakas ay na-unlock ni Alan ang antas 3 ng kanyang grimoire, at talagang nasasabik siya tungkol dito. Ang pagtaas ng antas ay nagbigay sa kanya ng pinahusay na kasanayan, na nangangahulugang maaari na niyang palakasin ang kanyang mga sinuman, at maaari na rin siyang magkaroon ng 30 F rank ng sabay-sabay, kaya naman ang mga buff na maaari niyang pagsamasamahin ay magiging kamangha-mangha. Plano niyang subukan ito mamaya, pero sa ngayon, kailangan na siyang bumalik sa loob para sa hapunan. Tungkol naman sa balita tungkol sa pamilya ni Alan, magda2 taon na ang kanyang nakababatang kapatid, at buntis na naman ang kanyang ina, kaya magkakaroon na naman siya ng nakababatang kapatid na lalaki o babae.
Nagsimulang mag-isip ang kanyang mga magulang ng pangalan para sa bagong bata, at sa sandaling iyon, nagkataong nakatanggap si Alan ng mensahe mula sa Diyos ng paglikha, si Elmia, kaya hindi niya namalayang sinabi ng malakas ang pangalan niya. Hindi naintindihan ng mga magulang niya at inakala nilang sinasabi ni Alan na dapat nilang pangalanan ang sanggol ayon sa Diyos ng paglikha, na malaking paglabag sa mundong ito, at hindi talaga maipaliwanag ni Alan kung bakit niya sinabi iyon, kaya mabilis niyang binago ang paksa at binanggit kung paanong tila tuluyang nawala kamakailan ang mga peklat ni Gerda. Ipinaliwanag ni Gerda na dahil naipasa niya ang pagsubok ng mga Diyos kaninang umaga habang nakikipaglaban sa isang baboy ramo, ngunit hindi pa naririnig ni Alan ang ganoong bagay, kaya tinanong niya kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Gerda na paminsan-minsan, pagkatapos ng isang labanan, nararamdaman mong nagiging bago ang iyong katawan at gumagaling ang lahat ng iyong sugat. Inakala ni Alan na epekto ito ng pag-level up sa mundong ito. Si Gerda ay isang malakas na mandirigma, kaya't malamang na madalas siyang mag-level up, ngunit si Alan naman, kahit na level 3 na ang kanyang grimoire, level 1 pa lang ang kanyang katawan dahil hindi pa siya nakikipaglaban sa anumang halimaw, at kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang makipaglaban. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin dahil hindi siya pinapayagang umalis sa nayon ng walang pahintulot. Ang tanging exception sa patakarang iyon ay ang mga ekspedisyon sa Pangangaso, ngunit sa sandaling subukan ni Alan na banggitin ang ideya ng pagsali sa susunod na Pangangaso, tinatanggihan siya ng kanyang ama dahil hindi niya gustong ilagay sa panganib si Alan. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng lahat, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire para basahin ang mensaheng natanggap niya mula kay Elmia, at may ideya na siya kung ano ang nilalaman nito dahil nag-iwan siya ng matinding reklamo pagkatapos ng seremonya ng pagtatasa. Mahabang kwento, humihingi ng paumanhin ang Elmia para sa technical na bug na nagpahirap kay Alan na magmukhang walang talento noong appraisal, pero naayos na ito ngayon, kaya sa susunod na ma-appraise siya, lalabas na ang kanyang summoner class. Ipinaliwanag din nito na lahat ng rango ni Alan ay lumalabas bilang E-rango dahil sa kanyang Hell Mode difficulty, ngunit sa katotohanan, mas malakas siya kaysa sa E-rango, kaya naman nagdagdag ng hiwalay na seksyon ng stats para sa kanya. Tiningnan ni Alan ang kanyang bagong stats sheet, at mas maganda ito kaysa sa inaasahan niya. Marami siyang S at A rank na stats na halos pareho lang sa nakuha ni Krennic, kaya nasiyahan siya sa resulta ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ngayong tapos na siya dyan, nagpasya siyang simulan ang pag-eksperimento sa kanyang mga bagong kakayahan, at ang unang bagay na gusto niyang subukan ay ang enhanced skill, kaya naman nag-summon siya ng Grasshopper card at ginamit ang kakayahan. Ang epekto ng pagpapalakas ng kasanayan ay direktang nakakaapekto sa mga istatistika ng Grasshopper, ngunit hindi nito naaapektuhan ang mga buff na ibinigay kay Alan bilang resulta. Nagpasya siyang ipatawag ang Grasshopper para makita ng personal kung ano ang hitsura ng isang pinalakas na patawag, at nang lumitaw ito, nagliwanag ito ng ilang segundo upang ipahiwatig na pinalakas ito. Bukod pa riyan, wala nang masyadong nagbago, pero bago pa man masubukan ni Alan ang iba pang bagay, biglang pumasok ang kanyang ina para tingnan siya, at nang makita niya ang Grasshopper, nagulat siya at pinisil ito. Kinabukasan, naghanda si Gerda para mangaso, at habang wala siya, pumunta si Alan sa likod bahay para mag-eksperimento pa ng kaunti sa kanyang grimoire. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon sa pagtatangkang makakuha ng bagong summon, pero sa ngayon, walang tila gumagana, at naubos na ang huli niyang pares ng magagandang baraha. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, matagumpay ang pagsasanib, at nakatanggap siya ng bagong baraha, ngunit hindi siya sigurado kung magiging kapaki-pakinabang ito, dahil ang paglalarawan nito ay nagsasabing damo. Sa magandang panig, mukhang nagbibigay sa kanya ng MP buff ang pagtawag sa damo, kaya magagamit niya ito para madagdagan ang bilang ng mga tawag na magagawa niya sa buong araw. Pagkatapos ay tinawag niya ang grass card para malaman kung ano ang itsura nito, at isang nilalang na mansanas ang lumabas, na lalong nagpalito sa kanya kaysa dati. Walang kakayahan sa labanan ang mansanas, pero mayroon itong kakayahang tinatawag na aroma, kaya hiniling ni Alan na ipakita ito, at bigla itong lumubog sa lupa bago tumubo ang tangkay. Ang tangkay ay talagang may kahangahangang aroma, ngunit sa sandaling iyon, dumating muli ang nanay ni Alan para tingnan siya, at sinubukan niyang itago ang mansanas, ngunit tila hindi ito nakikinig, kaya nakita ng nanay ang tangkay.
Sa kabutihang palad, sa tingin niya ay ordinaryong tangkay lang ito kaya hindi siya nagdududa, pero kailangan pa rin ni Alan na magsagawa ng maraming pagsusuri sa bagay na ito para malaman kung paano ito gumagana. Mamaya sa araw, nag-eensayo si Alan kasama si Krena gaya ng dati, at kahit may dagdag na lakas mula sa pagtaas ng kanyang antas, wala pa rin siyang kalaban sa lakas nito. Gayunpaman, napansin ni Krena na mas lumakas si Alan. Nagulat siya nang marinig iyon, kaya tiningnan niya ang kanyang mga istatistika at napagtanto na ang kanyang istatistika sa pagiging dalubhasa sa espada ay nasa antas 3 na salamat sa lahat ng pagsasanay na ginagawa niya kay Krena, at talagang masaya siya na bumubuti ang kanyang kasanayan. Ngayong naiisip niya, nakakuha rin siya kamakailan ng summon ng aso na may atake sa kagat, at gusto niyang subukan ito, pero sa tingin niya ay hindi patas kung gagamitin niya ito kay Krena. Pagkatapos noon, ginugol ni Alan ang natitirang bahagi ng araw sa pagbato ng mga bato sa puno sa likod bahay sa pag-asang magkaroon ng bagong kasanayan o kung ano paman, ngunit hindi naman ito nagiging maayos sa ngayon, kaya naman nagsisimula na siyang makaramdam na malaking pag-aaksaya ng oras ito. Wala rin siyang pagkakataon na magkaroon ng ibang pagsasanay dahil karamihan sa oras ay kailangan niyang bantayan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Mash kay Alan na naiinip na siya sa pagbato ng bato sa puno, kaya humingi ng paumanhin si Alan at sinabing maaari silang gumawa ng ibang bagay pagkatapos niyang makumpleto ang ilang karagdagang reps. Habang naghahanda si Alan para sa kanyang huling paghagis, biglang napansin ni Mash ang isang grupo ng mga panda na tumutubo sa tabi ng bahay, at namangha siya dahil hindi niya naaalala na nakita niya ang mga ito doon kahapon. Ang mga panda na iyon ay resulta ng pag-activate ni Alan ng napakaraming Apple summons ng sabay-sabay para sa MP buff, at dahil sa buff, nagagawa niyang ganap na maibalik ang kanyang MP sa loob ng 5 oras sa halip na sa karaniwang 6, kaya naman nagagamit niya ngayon ang mahigit 15% na mas maraming mana bawat araw. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang lahat para sa hapunan gaya ng dati, pero hindi pa bumabalik si Jordo mula sa pangangaso niya, na talagang kakaiba. Lalo na't hindi naman nila balak pumasok ng malalim sa gubat ngayon. Halatang nag-aalala si Teresia, pero sinisikap niyang manatiling positibo sa sitwasyon. Gayunpaman, lahat ng optimismo ay nawala kasama si Window in on CD. Naririnig niya ang mga tunog ng nagpapanak na mga mangangaso na nagbubuhat pabalik sa bahay ng bangkay ni Rodden. Tila nasugatan si Rodden sa pangangaso ngayong araw, at sa pagtingin pa lang sa kanya, malinaw na maswerte siyang buhay pa. Tinamaan siya ng isa sa mga pangil ng baboy ramo sa tiyan, at kahit nagawa ng ibang mangangaso na cauterize ang sugat para manatili siyang buhay, malapit pa rin siya sa kamatayan. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakatagal ng ganito katagal ay dahil sa halamang gamot na ibinigay nila sa kanya habang papunta rito. Nagulat si Teresia nang marinig ito dahil talagang mahal ang gamot na pampagaling, at hindi niya maintindihan kung paano sila nakakuha ng ilan. Kaya ipinaliwanag ni Jordan na nang humingi ng paumanhin ang kapitan ng gabi sa paraan ng pagtrato niya sa kanila, bahagi ng paghingi ng paumanhin ay isang bag ng mga gintong barya, na ginamit nila para bilhin ang mga damo, ngunit hindi ito sapat para ganap na gumaling si Rodden. Nagsimulang sumigaw ang iba pang mga mangangaso tungkol sa kung paanong ang buong bagay na ito ay kasalanan ng mga karaniwang tao, ngunit ang lahat ng ingay ay nakagising, nakagulo, at nagpasimula siyang umiyak. Kaya binalik siya ni Alan sa kama, at nagpa siya ang iba pang mangangaso na umalis, upang bigyan ng kapayapaan at katahimikan ang pamilya sa ngayon. Kapag kalmado na ang lahat, tinanong ni Alan kung ano ang nangyari, at kung talagang isang karaniwang tao ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Jordan na ilang araw na ang nakalipas, sila ni Rodden ay tinawag ng pinuno ng nayon at sinabihan na dapat nilang payagan ang mga karaniwang tao na sumali sa kanila sa kanilang susunod na pangangaso. Ang karne ng baboy ramo ay isang mahalagang kalakal, at bagaman karamihan ito ay napupunta sa baron, ang natitira ay pinaghahati-hatian ng mga taong kasangkot sa pangangaso. Minsan ipinagpapalit nila ito sa ibang kalakal, pero bukod doon, mahirap makakuha ng maayos na karne ng bangka maliban kung ikaw mismo ang mangangaso nito. Sa kabila nito, walang karaniwang mamamayan ang nagboluntaryong sumali sa mga pangangaso, at ito ay dahil napakadelikadong gawain ito. May mga nasasawi bawat taon, at mas marami pang nasusugatan, kaya karaniwan ang iniiwasan ng mga karaniwang tao na makisali,
Ngunit dahil kamakailan lang sumikat si Rodden bilang isang maalamat na mangangaso, maraming karaniwang tao ang nagkaroon ng impresyon na hanggat nandyan si Rodden, siya na lang ang bahala sa pagharap sa mga ligaw na baboy habang sila naman ang mag-aani ng mga benepisyo pagkatapos, kaya hiniling nila sa pinuno na isama sila sa mga pangangaso. Tutul sina Rodden at Gerda sa ideya, pero hindi nila matanggihan ang utos ng pinuno, kaya napilitan silang payagan ang mga karaniwang tao na sumali, at naging masama nga ang resulta gaya ng inaasahan nila. Sa mga sesyon ng pagsasanay, lahat ng karaniwang tao ay nagpapabeya, at nang dumating na ang oras para sa pangangaso, nang harapin nila mismo ang isang ligaw na baboy, natakot silang lahat at binagsak ang kanilang mga sandata habang tumatakas. Ganap na nabuwag nito ang pormasayon ng grupo ng pangangaso, ngunit parang hindi pa sapat ang masamang epekto nito. Isa sa mga karaniwang tao ang natamba habang hinahabol siya ng baboy ramo, kaya't kusang loob na sumugod si Rodden upang protektahan siya, ngunit nasaksak siya sa tiyan bilang resulta. Napatay din sa wakas ng iba ang baboy ramo, kaya sabi ni Gerda, dadalhin niya bukas ang bahagi ng karne na para kay Rodden, pero wala na siyang masyadong magagawa para makatulong. At pakiramdam ni Alan ay talagang talunan siya dahil hanggang ngayon, nakatuon lang siya sa pagpapataas ng kanyang sarili sa halip na talagang tumulong sa kanyang pamilya. Sa susunod na umaga, nagkamalay si Rodden, at lahat ay masaya na buhay siya, ngunit malalim pa rin ang pag-iisip ni Alan. Ginagawa niyang laro ang mundong ito sa buong panahong ito, pero para sa mga taong nakatira dito, hindi ito laro, ito ang kanilang realidad, at kailangan nilang magsumikap para mabuhay, kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan sila. Ilang sandali pa, bumalik si Gerda dala ang bahagi ni Rodden ng karne ayon sa pangako, at gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang gising si Rodden, ngunit malala pa rin ang kalagayan nito, kaya malamang ay hindi na ito makakapangaso para maghanda sa taglamig. Inalok ni Gerda na ibahagi ang kanyang nakaimbak kay Rodden at sa kanyang pamilya para makatulong, at pinasalamatan ito ni Rodden, ngunit biglang nagsalita si Alan at sinabi sa lahat na gusto niyang palitan si Rodden. Alam nilang lahat na seryoso siya tungkol dito, kaya walang pagtutol, at mamaya ng umagang iyon, nagsimula siyang magtrabaho sa pamamagitan ng pagkuha ng tubig mula sa balon. Binalaan siya ng ibang kalalakihan doon na huwag masyadong magpakapagod dahil mahihirapan ang isang bata sa dami ng tubig na iyon, ngunit madaling nagawang dalhin ni Alan ito pauwi. Hanggang ngayon, itinago niya ang epekto ng kanyang stat buffs, pero dahil nakatuon na ang atensyon ng lahat kay Krene dahil siya ay isang bagong bayani, okay lang para sa kanya na medyo maging kakaiba. Pagkatapos niyang matapos kumuha ng tubig, pumunta siya sa bukid kasama si Gerda para anihin ang mga patatas. Ipinakita ni Gerda ang pinakamagandang paraan para bunutin ang mga patatas mula sa lupa, at inakala niyang mahihirapan si Alan dito, pero nagulat siya nang nagawa ito ni Alan kahit isang kamay lang. Nang mabilis niyang anihin ang 3 basket ng patatas, ngunit pagkatapos ng lahat ng hirap na iyon, napagtanto niya na mahigit kalahati ng mga ito ay kailangang ibigay sa baron, at talagang hindi makatarungan iyon. Sinusubukan niyang alamin kung paano makakuha ng mas maraming pagkain para sa kanyang pamilya, pero biglang dumating ang pinuno, at narito siya upang humingi ng paumanhin kay Rodden. Bahagi ng kasalanan niya kung bakit nagkaganyan si Rodden, kaya gusto niyang itama ang mga bagay-bagay at dinala rin niya ang lalaking nagdulot ng aksidente para humingi ng paumanhin. Mukhang hindi naman masamang tao ang lalaking iyon, natakot lang siya noon kaya hindi siya makapag-isip ng maayos at buong-buo niyang tinatanggap ang responsibilidad sa sitwasyon. Hindi naman talaga galit si Rodden sa kanya, pero sinabihan niya ang lalaki na maging mas maingat sa susunod, at nangako ito na hindi na muli gagawa ng parehong pagkakamali. Mamaya, pumunta si Alan sa mga bukid at nilinis ang malawak na lugar dahil may naisip siya. Tinawag niya ang isang grupo ng mga Polaka at pinagamit ang kanilang mga kakayahang napukaw upang akitin ang ilang posibleng biktima. Gayunpaman, sa halip na ilang pato na inaasahan niya, nagawa niyang maakit ang isang malaking ibon. Sa una, iniisip niya na pinakamainam na tumakas habang kayapa niya, pero pagkatapos ay napagtanto niya na talagang makakatulong sa kanyang pamilya kung matatalo niya ang ibon. Bukod pa rito, marami siyang stats boosts, kaya sa tingin niya sapat na siyang lakas para harapin ito at nagpasya siyang umatake. Tumakbo siya papasok at hinampas ang ibon sa ulo habang hindi ito nakatingin,
Pagkatapos ay tinawag niya ang ilang aso para sabay-sabay na atakihin ito. Malaki ang pinsalang ginagawa ng mga aso, pero sa kasamaang palad, masyadong malakas ang ibon para sa kanila, kaya isa-isang pinapatay nito ang mga aso. Pagkatapos ay hinabol nito si Alan, at dahil natalo na ang lahat ng kanyang mga tauhan, nawala na rin sa kanya ang karamihan sa kanyang mga buff, kaya malaki ang panganib niya rito. Kailangan niyang kumilos ng mabilis kung ayaw niyang maging pagkain ng ibon, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, ipinatawag niya ang dalawang linta na nagsimulang sumipsip sa leeg ng ibon. Hindi pa talaga sila nasubukan ni Alan noon, ngunit buti na lang, gaya ng inaasahan, tila mayroon silang kakayahang mag-alis ng enerhiya, kaya nilang pahinain ang ibon ng sapat para magkaroon siya ng pagkakataon. Nang makalaya na sila, nagpatawag si Alan ng mas maraming linta at lobo, at sa kanilang pinagsamang pagsisikap, sa wakas ay nagawa niyang ibigay ang pangwakas na suntok at talunin ang halimaw. Halos hindi makapaniwala si Alan dahil ito ang kanyang unang pagpatay, ngunit kinumpirma ng kanyang grimoire na patay na nga ang ibon, at nakatanggap pa siya ng 100 zapi bilang gantimpala. Nang araw na iyon, umuwi si Alan dala ang ibon, at nawalan ng malay ang kanyang buong pamilya dahil hindi sila makapaniwala na nagawa niyang pumatay ng isang bagay na tulad nito. Sinabi sa kanila ni Alan na nagkataon lang na nahuli niya ito nang hindi nagbabantay habang ito ay abala, na halos totoo, ngunit hindi niya binanggit ang bahagi tungkol sa kanyang pagpapatawag. Sinimulan ni Gerda na siyasatin ang bangkay ng ibon dahil nagtataka siya kung paano ito natalo ni Alan gamit lamang ang isang espadang kahoy at ilang bato, ngunit napansin niya ang ilang marka ng kagat sa ibon at tinanong si Alan tungkol sa mga ito. Gumawa si Alan ng dahilan at sinabing lumalaban lamang siya gamit ang kanyang likas na hilig, kaya kinailangan niyang gawin ang lahat ng kinakailangan, at sinimulang isipin ni Gerda na kinakagat ni Alan ang ibon ng walang humpay, ngunit kahit paano niya ito nagawa, kahanga-hanga pa rin ang nagawa niya, kaya binati niya ito sa mahusay na trabaho. Inalok pa niya si Alan na tulungan siyang damyugo at patuyuan ang karne, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Kaya magkasama silang pumunta sa raft. Ang Aldebaran ay may bigat na humigit kumulang 60 kilo, ngunit kapag natuyo na ito, bumababa ito sa humigit kumulang 20 kilo, at kalahati lamang ng karne ng ibon ang talagang nakakain. Gayunpaman, ang mga pakpak ay sulit na sulit, at mayroon itong kasamang mahiwagang bato, ngunit sa huli, kailangan pa rin nilang ibigay ang karamihan nito sa mga nakatataas. Sa tingin ni Alan, ang buong 60% na buwis sa lahat ng bagay tungkol sa pagkain ay talagang hindi patas, at sumang-ayon si Gerda sa kanya, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sa pangkalahatan, ganoon naman ang mangyayari, ngunit dahil medyo kakaiba ang sitwasyon ni Alan, maaaring magkasala sila, ibig kong sabihin, makipagnegosasyon sa pinuno na hayaan silang mag-imbak ng higit pa sa karaniwan. Maya-maya, sina Alan at Gerda ay nagtungo sa opisina ng pinuno upang sabihin sa kanya ang tungkol sa ibong nahuli ni Alan, at labis na natuwa ang pinuno, ngunit iminungkahi ni Gerda na ibigay na lang ni Alan ang mga pakpak bilang buwis at itago ang natitira para sa kanyang sarili. Nagulat ang pinuno dahil dito, at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi nila magagawa iyon dahil humiling ang baron ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan ngayong taon, ngunit ipinaalala ni Gerda sa pinuno na ang tanging dahilan kung bakit napilitan si Alan na lumabas at mangaso ay dahil sa kanyang hindi makatwirang kahilingan na humantong sa pagkakasugat ni Rodden. Sa ganitong bilis, maaaring magutom ang pamilya ni Alan dahil halos wala silang sapat na makain, at para talagang ibenta ang kwento, umakto si Alan na parang hihimatayin siya sa gutom agad-agad. Nakaramdam ng matinding pagkakasala ang pinuno, ngunit nag-aalangan pa rin siyang bawasan ang buwis ni Alan, kaya para medyo mapaganda ang kasunduan, inalok ni Gerda na idagdag ang mahiwagang bato ng ibon. Kalaunan ay sumang-ayon ang pinuno sa kasunduan at tuwang-tuwa sina Alan at Gerda nang marinig iyon, ngunit hindi pa sila tapos, dahil tinanong ni Alan kung nangangahulugan ba ito na maaari niyang itago ang lahat ng karne maliban sa mga pakpak kasama ng anumang mga ibong mahuhuli niya sa hinaharap. Muling nag-aalangan ang pinuno na sumang-ayon, ngunit ipinaalala sa kanya ni Gerda na medyo bihira para sa isang bata na makahuli ng Aldebaran ng mag-isa, kaya ano ang posibilidad na mangyari itong muli. Kalaunan ay sumang-ayon ang pinuno na hayaan si Alan na itago ang karamihan sa karne ng alinman sa kanyang mga mahuhuli sa hinaharap sa pag-aakalang hindi na siya makakahuli ng isa pang ibon anumang oras sa malapit na hinaharap,
ngunit mali siya. Kalaunan, bumalik si Alan sa bukid, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang makaakit ng 2 Aldebaran ng sabay-sabay. Sa ngayon, naihanda na niya ang estratehiya, kaya pinalabas muna niya ang mga linta upang pahinain ang mga ibon, at pagkatapos noon, hinagis niya ang ilang bato sa kanilang mga ulo upang lituhin ang mga ito. Sunod, inutusan niya ang kanyang mga lobo na umatake ng buong lakas, at matapos nilang bawasan ang kalusugan ng mga ibon, hinampas niya ang mga ito sa ulo gamit ang kanyang espada para tapusin sila. Matagal nang nangangaso si Alan kada 3 araw, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagtagumpay siya nang hindi nawawala ang kahit isa sa kanyang mga summon, kaya talagang nasiyahan siya sa kanyang sarili, at para mas mapabuti pa ito, sa wakas ay nakakuha siya ng sapat na XP para umakyat sa level 2. Masigla niyang binuksan ang kanyang status screen para makita niya kung gaano tumaas ang kanyang mga stats, at mukhang nakakuha siya ng 60% na pagtaas sa kanyang mga stats, na medyo mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Ngunit malaki pa rin ang pagtaas nito, kaya masaya siya kahit papaano. Inabot siya ng 6 na taon para umakyat ng isang level, ngunit ngayong nangyari na ito, naisip niya na panahon na para ipaalam niya sa kanyang pamilya ang katotohanan tungkol sa kanya. Maya-maya pa, umuwi siya dala ang 2 ibon, at namangha ang kanyang ama na nakahuli siya ng 2 sa mga ito ng sabay-sabay, ngunit napansin din niya na may kakaiba kay Alan ngayon. Gayunpaman, marami pang ibang gagawin si Alan, kabilang ang kanyang sparring session kay Krena, kaya umalis siya bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Roden na magsalita ng marami. Pagkatapos ng huli ngayon, opisyal nang nakahuli si Alan ng 10 ibon sa kabuuan, kaya dapat ay magamit iyon ng kanyang pamilya para malampasan ang taglamig. Gusto niyang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga ibon para makita kung makakarating siya sa level 3, ngunit nagdududa siya kung makakahanap siya ng ganoon karaming ibon sa tamang oras. Dahil sa kanyang stat boost, mas madali nang makakasabay si Alan kay Krena ngayon. Ngunit nag-ambala siya ng kanyang mga iniisip sandali, at sapat na yun para palihim itong lumapit mula sa likuran at hampasin siya sa ulo. Nang gabing iyon, nagpatawag si Alan ng meeting kasama ang kanyang pamilya, at nang naroon na silang lahat, ipinaalam niya sa kanila na hindi naman talaga siya walang talento. Hindi niya maibunyag ang eksaktong mga detalye, ngunit ipinaliwanag niya na noong siya ay sanggol pa, nakatanggap siya ng orakulo mula sa Diyos na si Elmia, at nangangahulugan nito na siya ay mas matalino at mas malakas kaysa sa karaniwang tao, ngunit kailangan din niyang magtrabaho ng daan-daang beses na mas mahirap kaysa sa karaniwan upang lumakas. Naniniwala sa kanya ang kanyang mga magulang, ngunit labis silang nalungkot dahil parang isinumpa si Alan, at hindi sila mali, ngunit ito ay sadyang ginawa ng kanyang sarili nang piliin niyang maglaro sa Hell Mode. Sinabi rin ni Alan sa kanila na ang tanging dahilan kung bakit siya tinasa bilang walang talento ay dahil ang kanyang talento ay masyadong bago para makilala. Namangha ang kanyang mga magulang nang marinig iyon at tinanong kung nangangahulugan ba ito na si Alan ay talagang may talento, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi pa niya alam kung ano ito. Naisip niyang ibunyag ang katotohanan na siya ay isang summoner noong una, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang huwag gawin dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila na maaari niyang ipatawag at kontrolin ang mga nabubuhay na nilalang. Kahit hindi nila alam kung ano ang talento ni Alan, nakahinga sila ng maluwag nang malaman nilang may talento pala ito dahil ngayon ay may katuturan na kung bakit niya ginugol ang napakaraming oras sa paghagis ng bato sa mga puno at pangangaso ng mga halimaw, ngunit sana ay sinabi niya sa kanila ng mas maaga. Tinanong ni Roden si Alan kung ano ang plano niyang gawin mula ngayon, at sinabi ni Alan na patuloy niyang gagawin ang kanyang makakaya upang lumakas, kaya ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan niya ito. Ngunit pansamantala, marahil ay hindi niya dapat banggitin ito sa iba dahil magiging napakasama kung mapagkakamalan siyang isang huwad na propeta, bagaman marahil ay ayos lang nakausapin si Gerda tungkol dito dahil hindi naman siya isang snitch at talagang gustong ipagmalaki ni Roden sa kanya kung gaano kagaling si Alan. Kinabukasan, dumating ang unang nyebe sa taglamig. Kaya oras na para simulan ni Alan ang pakikipagpalitan sa karne ng ibon na kanyang inipon, at sasama si Gerda para ipakita sa kanya ang mga tali. Plano ni Gerda na ipagpalit ang ilan sa karne ng baboy ramo na kanyang inipon bago ang taglamig. Mabuti na lang at wala nang nangyaring aksidente simula noon, hanggat walang mga karaniwang tao nagugulo, ang mga pangangaso ay karaniwang nagiging maayos,
ngunit ang marinig iyon ay nagpaisip kay Alan, at napaisip siya kung ano ang pagkakaiba ng mga alipin na katulad niya at ni Gerda, at ng mga karaniwang tao. Ipinaliwanag ni Gerda na ang mga karaniwang tao ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa mga alipin, at ang mga buwis na kanilang binabayaran ay medyo magkaiba rin. Ang mga alipin ay kailangang magbayad ng 60% ng lahat ng pagkain kanilang ginagawa bilang buwis. Ang mga karaniwang tao ay kailangan lamang magbayad ng buwis bilang ulo, ibig sabihin ay nagbabayad sila ng 1 gintong barya bawat tao bawat taon. Tinanong ni Alan kung posible para sa isang alipin na maging isang karaniwang tao, at ipinaliwanag ni Gerda na posible nga ito, ngunit kailangan mong magbayad ng tributo na 10 gintong barya upang magawa ito. Mabilis na nagkalkula si Alan, at dahil ang kanyang ina ay may paparating na isa pang sanggol, kailangan niyang magbayad ng 50 gintong barya para silang lahat ay maging mga karaniwang tao, na isang malaking halaga, ngunit gagawin niya ito sa kalaunan. Ginugugol ni Alan ang natitirang araw sa pagsunod kay Gerda upang malaman kung magkano ang halaga ng kanyang karne ng ibon sa sistemang barter, at sa ikalawang araw, mayroon na siyang sapat na pag-unawa dito upang makapaglakbay ng mag-isa. Ang isang bag ng asin ay nagkakahalaga sa kanya ng humigit kumulang 5 piraso ng jerky, at ang parehong bag ng asin ay nagkakahalaga ng 5 baryang pilak, kaya ang isang piraso ng karne ay nagkakahalaga ng 1 baryang pilak. Sa sistemang pera, ang 1 gintong barya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 baryang pilak, kaya kung nais ni Alan na mag-ipon ng 50 gintong barya para sa kanyang pamilya, kakailanganin niyang maghanap ng katumbas ng 500 piraso ng karne ng Aldebaran. Mukhang marami iyon, ngunit sigurado si Alan na magagawa niya ito sa loob ng ilang taon. Para sa kanyang susunod na hintuan, tumungo si Alan sa lokal na tindahan ng mga potion at nagtanong kung mayroon silang mga potion para sa paggaling ng MP. Sinabi ng tindera kay Alan na wala siyang ibinibentang ganoon kamahal, kaya tinanong ni Alan kung mayroon siyang mga halamang gamot na nakaimbak. Nang marinig ni Alan na binanggit ang tungkol sa halamang gamot, kinabahan ang tindera dahil nakakuha siya ng masamang deal noong huling beses na nagbenta siya. Naalala niya na may isang lalaking nagngangalang Gerda na pumunta rito, nagmamakaawa na bumili ng halamang gamot para iligtas ang kanyang kaibigan. Karaniwan itong nagkakahalaga ng 5 gintong barya, ngunit 3 lang ang mayroon si Gerda noon, kaya nagmakaawa siya sa tindera na bigyan siya ng diskwento at nangakong babayaran ito mamaya. Tila desperado na si Gerda kaya nagpa siya ang tindera na tulungan siya, at sa kanyang kabutihan, bumalik siya para bayaran ang natitirang halaga mamaya, ngunit talagang nag-aalala ang tindera na baka naloko siya noon. Alam ni Alan na hindi sana nakaligtas ang kanyang ama kung hindi pumayag ang tindera na bigyan si Gerda ng diskwento ng araw na yun. Kaya nagpasalamat siya sa kanyang kabaitan at inalok siya ng 1 piraso ng karne ng ibon bilang regalo. Maya-maya, naglalakad si Alan sa mga kalye nang makakita siya ng isang tindahan ng armas, at nagulat siya na ang isang sandata ay maaaring umabot sa 50 ginto, ngunit habang inaasikaso niya ang sarili niyang negosyo, bigla na lang sumulpot si Dagora mula sa kung saan at nakipag-away dito. Sinubukan niyang igiit ang pangangibabaw at kumbonsihin si Alan na maging alipors niya, ngunit hindi hahayaan ni Alan na mawala ang ganoong kawalang galang, kaya inilapag niya ang kanyang bagahe at hinugot ang kanyang espadang kahoy bago ito itinutok kay Dagora. Ngayon, maaari niyang talunin si Dagora ngayon din at matapos na, ngunit gusto niyang maging patas ang laban, kaya sinabihan niya si Dagora na kumuha ng sandata. Tinanggap ni Dagora ang hamon at tumakbo upang kunin ang kanyang pamalo, at sa tingin niya ay mas magaling siya, ngunit mas mahusay si Alan pagdating sa pakikipaglaban dahil sa kanyang pagsasanay kay Krina, kaya madali niyang nalinas ang sahig gamit si Dagora. Sa madaling salita, pagdating ng Tagsibol, nagsimulang pumunta si Dagora sa bahay ni Alan para sanayin siya ni Alan, ngunit malayo pa siya para makipagkompetensya. Nagsimula na rin si Cash sa pagsasanay kasama si Krina, ngunit mas madali na para sa kanya ang pagtrato kaysa kay Alan dahil bago pa lang ito sa pakikipaglaban, habang pinapanood silang dalawa ni Alan. Sinubukan ni Dagora na palihim na atakihin siya, ngunit masyadong mabilis ang reflexes ni Alan para doon, kaya natambo siya at nasaktan ang kanyang tuhod. Nang gabing iyon, bumalik sina Rodden at Gerda, at may masamang balita sila dahil kakausap lang nila sa pinuno ng nayon, at sinabi niya na gusto ng Baron na maghatid sila ng 15 baboy ramo sa halip na karaniwang 10 ngayong taon.
Hinihiling din niya na payagan nilang muli ang mga karaniwang tao na mangaso kasama nila ngayong taon, ngunit pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, buong pusong tutol sina Rodden at Gerda dito. Gayunpaman, hindi nila maaaring labagin ang direktang utos mula sa Baron, kaya wala silang ibang magawa kundi hayaan na lang itong mangyari at umasa para sa pinakamabuti. Saka lang nagsalita si Alan at sinabi sa lahat na may plano siya. Ang dahilan kung bakit sumasali ang mga karaniwang tao sa pangangaso ay isang problema dahil halos wala silang silbi, ngunit marami siyang oras ng karanasan sa bawat MMO na may isip, at tiwala siyang magagawa niyang kapaki-pakinabang sa koponan kahit ang pinakawalang pag-asang baguhan, kaya hiniling niya na siya ang mamahala sa pagsasanay ng mga karaniwang tao bago ang pangangaso.